Hay naku, ang balitang ito ay galing sa Abante. Ayan. Dating Senador Ping Lacson, pinalagan mga kandidatong umuutot sa utak. So, ibig sabihin umuutot sa utak, nag-iisip sa wet packs. Baliktad, datkilab po mga kababayan. Basahin po natin ha, Ping, pinalagan mga kandidatong umuutot sa utak. Oh, yan. Kailan ito ibinalita? July 14, 2024 mga kababayan. O yan. Nagbabala si dating Senador Panfilo Lacson na malalagay sa peligro ang Pilipinas kung ang ihahalal na kandidato ng mga Pilipino ay yung umuutot sa utak at nag-iisip sa wet packs. Oh, bakit ganyan ka mag-isip? Sa galing sa wet packs eh. Ginawa ni Lacson ang pahayag halos 10 buwan na bago ang halalan sa halos 10 buwan bago ang halalan sa May 12, 2025. This reminder may come a bit early for the May 2025 polls, but I will say it's just the same. Electing more candidates who part from their brain and think of their anuses will do our country more harm than goods. Babala ni Lacson sa kanyang pinost sa X o yung Twitter po mga kababayan. Wala naman daw pong binanggit mga kababayan. Walang binanggit na pangalan si Senator Lacson, pero maraming netizen ang nagbigay ng pangalan. Kumbaga mga bossing, nakita, naramdaman, sinapul. Ano? Kung sino yung mga kandidatong pinapatamaan, alam niyo naman po mga kababayan, ang netizen natin, mabibilis din pong mag-isip eh. Sabi dito, yes, agree kami diyan. Yung kagaya, the likes of Robin Padilla and De La Rosa and others, si Ipe na naman ito. Anak ng tinapa. Nagsasaya pa lang si Ipe eh. Tapos masasama na agad sa mga ganitong mga pagpaparinig po. Yes, agreed. The likes of Robin Padilla and De La Rosa and other celebrities who rode their popularity to Senate, sabi ng isang netizen. Sana maging batas na lahat. Sana maging batas na lahat ng lawmakers will be at least college graduate or law graduate, or after ma-elect, they should study law. Yung mga naka-elect po, yung matatapos na ang termino, si Bato hindi marunong magpatakbo ng kanyang hearing, si Robin Padilla hindi mo alam kung ano pa din ang ginagawa sa Kongreso, sa Senado. Sabi niya nung isang araw, pabor ako doon sa 3 Duterte. Masaya ako doon sa 3 Duterte. Biruin niyo mga kababayan, number 1 senator po natin. Sabi, okey sa'kin ang 3 Duterte. Dahil daw po magkakaroon siya ng kakampi. And yung 3 Duterte na kanyang binabanggit mga kababayan, Pulong, Baste, at Rodrigo. Yung 3 na po yun mga kababayan. Dahil daw po magkakaroon na sila ng kakampi ni Senator Bato kung manalo si Bato. Ni Senator Bongo kung manalo si Bongo. Ayan, lalakas na daw po sila. Tapos yung pinasok o yung gustong ipasa na bill mga kababayan, anti-dynasty bill. Sabi ko, ano ba 'to? Parang 1 linggo o 2 linggo pa lang ang makalipas, pabor siya doon sa 3 Duterte ang nasa Senado. Tapos ang ipinasang bill after 2 weeks, anti-dynasty bill mga kababayan. Salungat ba? Naisip ko po una mga bossing, si Pinoy kaya ang gumawa nung bill na yon? Kasi parang hindi niya alam yung nakapaloob, 1 linggo, 2 linggo lang po ang pagitan, parang kinontra niya na agad yung sinabi niya. 'Di ho ba?
2 linggo makalipas o 1 linggo makalipas, okey daw sa kanya. Eh, dinastiya yun, 3 Duterte. Tapos 2 linggo nagsusumite nung, para sa bill. Hmm, hindi daw okey sa kanila yung anti-dynasty. Ano, anti daw po sila sa dinastiya sa pulitika ng Pilipinas, mga kababayan. Si Bato de la Rosa naman, yung mismong hearing niya hindi niya kayang ano, hindi mo nga alam kung ano yung ano, kung paano tapusin yung kanyang hearing. Ano ba nangyari diyan? Gumugol, gumastos ng kaban ng bayan, ano nangyari? Wala lang, gano'n na lang, sige tigil na natin 'to, walang papupuntahan ito. Pero take note mga kababayan, napatunayan po natin 'no, na kapag po may butas na ng puncher yang papel ninyo, ang ibig sabihin na po niyan ay authentic na po 'yan, mga kababayan. Nagkaroon ng bagong ano 'no, pamantayan ang pagiging, authentic ng mga dokumento sa Pilipinas. Basta po may butas ng puncher, mga bossing. Talagang 'yun yung pinaglaban niya. Ito may butas ng puncher, eh, oh. Oh, pero hindi niya naitanong dun yung bakit walang date, bakit walang ganito, na hindi naman pala si Morales ang pinaka-leader nun, bakit siya yung nakapirma, 'di ho ba, mga kababayan? 'Pag ganito yung mga senador natin at yung mga papasok pa po, kagaya ni Ipe, kagaya na lang kung maibalik pa si Bongo ulit. Si Bongo na ang lakas magsalita na tamad daw ho si Trillanes, mga kababayan. Samantalang 'pag pinagtapat mo yung kanilang nagawang mga batas ho, mga bossing, may malasakit si Bongo, pero yung kay Trillanes, ang haba ho, ang dami, mga kababayan, tamad pa, ah. Hindi, kasi naman si Bongo masipag naman po kasi 'yan, masipag magpalugaw at masipag maglagay ng tarpaulin, oh. Ingat po kayo sa biyahe, Bongo, ingat po kayo sa biyahe, Bongo. Masipag, 'di ba? Sabi ni Angela Hero, "Utak ni Bongo, monggo." Ulam namin kanina 'yan, eh. Oo, masarap masarap ang monggo. Tuloy natin. May nagkomento naman na kasalanan daw ito ng Commission on Election dahil pinapayagan tumakbo ang mga kandidatong walang alam sa serbisyo publiko. Ako masasabi ko kasalanan din ng mamamayang Pilipino, eh, 'no? Kasi yung pagboto dito sa mga ta-artist na ito na alam naman po natin, di Mark sisihin mo ang sarili mo. Binoto mo si Robin Padilla. Oo na, 'no? Binoto ko nga 'yan, eh. 'Di ba, may tinanggal akong isa doon sa Uniteam, pinalit ko si Robin Padilla. Eh, sorry na po, magtitiis ho tayo tuloy ng ilan pa, 4 na taon pa. Nandiyan na ho 'yan, eh, sana ano, since nandiyan na sila at naririnig na nila tayo kung sakali, Mark, sino ka ba para marinig ka niyan? Oh, yung sinabi dito na or after ma-elect, they should study law. Gawin niyo naman sana para hindi kayo mukhang eengot-engot diyan, ano? Kaya po tayo mga kababayan, tigilan na po natin yung mga pagboto nung mga sikat lang. Kung sikat man, kung artista man, alamin natin yung background, alamin natin kung may ibubuga pa meron talagang ibubuga. Hindi, idol ko 'yan, eh, idol ko 'yan. Maging sino ka man, magaling 'yan si Robin Padilla. Robin Padilla, binilugan. Eto ngayon po ang natamo natin sa isang Robin Padilla, mga kababayan. Hmm, Ping Lacson, Trillanes, Soto, pasok sa akin, sabi ni Ma'am Seth B. Ang problema po, si dating Senador Antonio Trillanes, ano,
mayor ang kanyang tatakbuhin. Magaling ku magaling kumain sa Senado. Siguro napansin niya si Picoy ano, si Picoy nagmukbang, masaya, eh. Eh, sabi ni Pinoy, "Boring naman dito." 'No, pero nung nagpapalitan na ng salita, 'no, nagpapalitan na ng mga debate si Alan Peter Cayetano at si Nancy Binay, masaya po ako dun sa kanilang pagpapalitan ng salita. Diyos ko, Pinoy. Oh, parang ano, 'no, sabay mo pa yung habang pagkain tapos nakagano'n, sabay tingin lang sa kanila, 'di ba?